Pinaimbestigahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ulat na umano'y paggamit ng buhangin sa mga baybayin ng bansa para ipantambak sa reclamation sa West Philippine Sea. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang hiwalay na investigasyon sa disenyo, konstruksyon at procurement ng mga bollards sa walkway ng NAIA Terminal 1 matapos ang nangyaring trahedya na ikinasawi ng 2 katao kabilang ang isang bata. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inutusan ng Pangulo ang pagsuri sa teknikal na espesipikasyon at pagbili ng mga bollards na inilagay noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade. Nabigo ang mga bollards na pigilan ng isang SUV na bumangga sa walkway ng terminal. Tiniyak ng Malacanang na sasagutin ng mga concerned government officials ang utos ng Ombudsman kaugnay sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo't isa raw sa tagubilin ng Pangulo ay ang pagsunod sa batas at tamang proseso. Samantala, muling binigyang diin ng pamahalaan na naaayon sa batas ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo, kasunod ng panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte na accountable umano ang Pangulo sa nasabing pangyayari. Pinaiimbestigahan na rin ng punong ehekutibo ang umano'y paggamit ng buhangin mula sa mga coastal area para ipantambak sa reclamation na ginagawa sa West Philippine Sea. Ayon sa Malacanang, napag-alaman na raw ng Pangulo ang patungkol dito at agad na ipinag-utos ang agarang investigasyon. Sa ngayon, kasalukuyan na raw ang investigasyon ukol dito at hinihintay na lamang ang resulta. Pinangunahan naman ng Pangulo ang pagkilala sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan 2023 sa siyam na natatanging tradisyonal na alagad ng sining. Kinilala ang mga awardee bilang mga cultural masters na patuloy na nagpapayabong ng kulturang Pilipino sa larangan ng oral tradition, pagbuburda, paghahabi, sayaw at brace casting. Kabilang sa mga pinarangalan sila Adelita Bagcal, Rosie Sula, Abina Cogwit, Amparo Mabanag, Marife Ganahon, Saporonia Madanlo, Barbara Ofong, Hadja Sakinur Ain Dalasas at Bundos Farah. Inatasan naman ng Pangulo ang National Commission for Culture and the Arts na paigtingin pa ang mga programa sa pagtataguyod ng katutubong sining at tradisyon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.